Ba't hindi mo naman sinabi na ganito pala dito sa bansa na 'to? Ang hirap ng buhay sa Pilipinas. I-ready rin natin yung sarili natin. Makakaipon ka ba kung puro ka din naman bigay? Kung may nakikinig ngayon na gustong maging OFW, ano ang pinaka-honest mong advice, Miss Yang? Para sa akin, bago ka umalis ng bansa, mag-research para alam mo kung ano yung dadatnan mo talaga. Kasi hindi naman na ngayon kagaya dati na walang information. Meron pa kasi mga OFW ngayon na parang nagugulat pa. Nay, ganito pala dito. Kagaya nung isang ba't hindi mo naman sinabi na ganito pala dito sa bansa na to? Huh? Tama. Yung alam ko yan. Lahat na nag-inform eh. Alam mo yun, sisisihin ka ba? Alam mo, sa unang pag-abroad, first 3 months, first 5 years, ang first 3 months kasi yun yung adjustment time. First 5 years, yun yung first 5 years mo pa lang na makakaipon ka, actually. Kasi those times talaga, magbabawi ka pa. So, expect mo na yung mga unang panahon mo na dyan, wala talaga, walang mangyayari sa buhay mo. Kaya huwag ka manisi. Alam mo yung parang, ngayon maganda na yung buhay mo, saka ka ngayon makikipag-interact sa akin. Kasi parang naano siya na, bakit daw siya umalis doon sa bansa na yun? Eh okay naman yun. Ba't siya napunta dito kung hindi, sinabi ko, napunta siya. So, you should be thankful na nandito ka na. Kasi kung nandun ka, baka wala ka ng trabaho. So yung sinasabi ko na parang magkaroon ka naman ng initiative na mag-research sa sarili mo kung ano yung dadatnan mo sa bansa na yon. Ako naman, Miss Mitch, yung bago aalis ang isang kababayan natin na mag-desisyon mag-abroad, dapat buuin niya muna yung sarili niya, tapos yung desisyon niya, kakayanin ba niya. Tapos, yun, yung gaya ng sabi ni Miss Yang na mag-research bago ka pupunta dun sa bansang yun. Siyempre, pag nag-a-apply na tayo, alam naman natin kung saan tayo pupunta, yung pupuntahan natin na bansa. Kaya yung information nandyan lang sa i-google mo na nandyan na. Correct. Tapos 100% din na talagang pagdedesisyonan natin yung paglayo. Tapos i-ready rin natin yung sarili natin physically, mentally, at saka emotionally. At saka pananalig sa Diyos. Yun lang talaga ang mabibit-bit natin, maliban sa mga gamit natin na dadalhin natin. Yun lang sarili natin, buong buo. Tapos yung pananampalataya natin sa may kapal. Yun lang. At ko yung sa akin Sa akin pa is mag-set ng boundaries. Bago ka umalis ng bansa, kailangan alam mo ano yung goal mo talaga. Alam mo kung hanggang kailan ka lang. Kasi madalas sa atin na mga OFW, walang walang duration na aalis ako ng bansa para lang makaraos kami ngayong panahon na to. Wala siyang isinet na ano ba yung goal mo? Hanggang kailan ka ba sa ibang bansa? Kailan? Para naman para sa pamilya mo ba? Ang madalas sa atin, kung hanggang kailan lang tayo makakapag-ipon. Selfish ka nga, parang bigay ka lang ng bigay. So, gastos ka. So, paano ka makapag-ipon? So, walang boundaries. Pupunta ako ng bansa na to, pero hanggang 5 years lang ako dito. So, 6 years ako dito. Kasi syempre, adjustment period ko ito. So, may 1 year akong nag-ipon. Yung parang ganun. So, lahat ng ito, wala nang mapupunta kahit sino. Basta akin lang ito. Itong 1 year na to, uwi na ako. Yun yung kailangan natin. At sa bansa naman na pupuntahan natin, kagaya ng ginawa ko dati nung nasa Dubai ako. Pagdating ko doon, bago pa lang ako pumunta sa Dubai, inalam ko na ano ba ang culture o ano ba yung ganito. Although galing ako sa mga Middle East. So inalam ko muna kung ano ba dapat at hindi dapat na gawin doon sa bansa na yon. Kasi may mga kababayan tayo ngayon na mga naliligaw ng landas na kung ano-ano nang pinaggagawa. Hindi ko alam kung for the sake of views sa mga vlog nila whatsoever, kaya kung ano nang ginagawa nila. Pero dapat alamin natin kung ano ba yung mga bawal at pwede sa bansa na yan. Kailangan mo ring ma-adapt yung mga culture nila, hindi lang yung culture mo, 'di ba? Kasi kagaya ng pupunta rin sila sa bansa natin, ganun din vice versa. So kailangan mong irespeto yung kung ano yung culture ng bansa na yun. And then, pagdating mo sa bansa na yun, ano ba yung karapatan mo? Yun yung pinakamahalaga dun eh. Kasi nung mga abroad ko, hindi ko alam yun. So nung nasa Dubai ako, kumuha talaga ako ng ano ba to yung karapatan mo. Kumuha ako ng yung sa labor ng UAE. Kumuha ako doon kung ano yung karapatan ko. Ano ba yung makukuha ko kako na karapatan ko. Binigyan nila ako, ito yung karapatan mo. Na once na hindi ka na masaya sa trabaho mo, merong ganong doon pwede kang magpa-release sa employer mo. Wow. Siyempre, kumikinang-kinang yung mata mo. Kaya ang lakas ng loob ko doon. Doon sa Dubai na yun, sa sobrang lakas ng loob ko na doon sa Dubai na yun dati. Kasi sa Qatar ko before, wala eh. Parang alipin ako nung hindi ko alam yung anong karapatan ko. Oo, wala akong alam. Parang lagi akong natatakot yung ganun. Kasi wala akong alam. So parang sumabak lang ako ng basta. So sa mga OFW, kailangan alamin nyo muna kung ano yung dadatnan ninyo. Hindi kagaya dati na wala eh.
ang agency lang ang magdidikta sa'yo. Ngayon, nandyan na sa internet lahat ng information. Pagtanong ka sa mga kababayan natin, sa ano yan. Kasi may mga group na yan ngayon. Anong nangyayari sa kanila doon? So may mga ideas na tayo. So alam mo din kung paano makalusot kung sakali nagkaroon ka ng struggle. At importante talaga na, yun nga, yung mag-set ka ng boundaries, ng goal na kailangan ito ay para sa family ko. Hindi para sa kung kanino man. Nag-abroad ako para sa pamilya ko. Para nang sa ganun, pag uwi ko ng Pilipinas, okay na yung buhay namin. Hindi na ako babalik ulit. Unless kung ang goal mo ay tumira sa ibang bansa, ibang usapin yon. Kunin mo lahat ng pamilya mo sa ibang bansa. Iba naman kasi yun eh. Iba naman yun eh. Oo. Ayun, yun yung para sa akin. Para sa akin naman, kung may mga nakikinig ngayon na gustong mga ibang bansa, ang ma-advise ko sa inyo is kung ano yung goal nyo, kung ano yung reason kung bakit kayo pupunta doon, on the first place, yun lagi yung panghawakan nyo para hindi kayo maligaw. Kasi once na nakalimutan nyo, bakit kayo nandiyan dyan? Sa dami ng temptation sa abroad, maliligaw kayo. True. Lagi nyong hingin yung guidance ng Ama para lagi kayong mag-guide kung saan kayo papunta. At laging communication sa family. Huwag na mawawala yung communication sa family kasi napaka-importante nun. Kasi yun lang yung magpapatatag sa atin at yun lang yung makakaiwas tayo sa homesick. Kasi talagang totoo ang homesick. Nakaka-stress, nakaka-depress, lahat na mahirap na pagka pinagdadaanan yung homesick, talagang maiiyak ka. Kasi lahat ng OFW, I think, naranasan ang homesick. I think, naranasan na mamiss natin yung mga pamilya natin. Even though nakakausap natin sila online, talagang dumadanas na namimiss natin sila at parang gusto na natin umuwi. Napakaganda ng mga na-share ni Miss Yang at ni Miss Curie. So, panghawakan natin lahat yon at panigurado ako, equip na tayo bago pa tayo umalis ng bansa. So for the last and final question mga miss, kung bibigyan kayo ng choice ngayon, pipiliin mo bang manatili, umalis ulit, o para sa'yo Miss Yang ay bumalik na? Para sa akin, syempre bumalik na. Kasi yun lang yung pangarap ko. Ang kaisa-isang pangarap ko lang talaga, makauwi na ng Pinas. Kasi wala akong ibang ultimate dream kundi makasama lang yung pamilya ko eh. Oo, maganda dito. Walang duda na masarap tumira dito. Yung sasabihin ng iba na hipokrita ka naman, sasabihin mong uwi ka na, yung ganda dito. Gusto ko naman. Pero kung sana makukuha ko yung family ko. Kaso ayaw nila eh. Wala akong choice. Nung una, nandun din ako yung sa part na parang dito na ako titira. Gusto ko na dito kasi parang okay naman, ganun. So nung kinonvince ko yung anak ko na pumunta dito, ayaw niya. On how many times, mula pa lang nung pagdating ko dito hanggang ngayon, ayaw niya talaga. Consistent yung salita niya na ayaw niya. Kaya anong gagawin ko? Gusto ko silang makasama. Anong silbi ng lahat ng ito? Anong silbi ng paghihirap ko kung hindi ko siya makasama? Hindi ko sila makasama. Tsaka yung isa naman malabo na kasi may mga apo na ako. May anak na siya. So malabo na iwanan din niya yung anak niya, 'di ba? So para sa akin, lagi kong pipiliin na umuwi na. Kahit noon pa, gusto ko nang umuwi. Pero laging ang pagkakataon ay nasisira yung salitang yon, yung pag-uwi. Depende sa sitwasyon. Oo. Lagi kasi nung nasa Taiwan ako, uwi na ako eh. Pero bakit ako dinala dito? Uwi na ako noon kasi mag-for good na talaga ako. Dahil may nakatayo naman ng business noon. So parang eto na. Sabi ko, coach, ikaw na lang pumunta ng Europe. May kaibigan ako doon, sila na lang yung mag-aalalay sa'yo. So ako uwi na. Pero nung mag-a-apply na siya, ay teka, magre-renew ako. Nag-apply din ako dito. Ako pa yung nauna. Kaya sabi ko, ano ba yan? Sabi ko, walang katapusan. So yun yung sabi ng kaibigan kong isa na nasa Spain na, ang tagal mo nang sinasabi mag-for good ka, pero hanggang ngayon, andyan ka pa rin. Yun yung napakahirap na salita. Pero palagi kong pipiliin na sana makauwi na. Yun, sana final na to. Sana wala nang pagbabago. Sabi ko nga, ito na naman, bakit na naman may crisis? Sabi ko nga eh. Ito nga nangyayari sa atin dyan sa Pinas. Baka umurong na naman yung aking plano. Yung ganun. Pero kasi, binigyan na rin ako ng ultimatum ng family ko na umuwi ka na. Kung hindi ka umuwi, kami na ang uuwi ng Nueva Ecija. Ganun sila. So wala ka nang uuwian dito sa Isabela. Parang ganun. So parang medyo, totoo ba to? Parang ano ba? Pero yun talaga yung pangarap. Kasi ang tagal na. Sobra. Tagal na. Parang hindi na namin kilala ang isa't isa. Pero ang good thing lang kasi, yung sinasabi ng iba na impossible daw na walang iba. Andun kasi yung pag may faith ka kasi, yun yung mapapanindigan mo na walang iba. Imposibleng wala siyang iba. Sinasabi pa niyan sa yung lahat. Alam ko, sabi ko. Kasi ako may tiwala. So yun, basta yun yung ko. Gusto ko na makauwi, makasama yung pamilya ko. Yun yung ultimate na dream ko ngayon. Ayoko lang bumalik ng ibang bansa. Miss Curie. Ako naman, Miss Mitch, gusto ko na manatili dito kasi gusto ko na rin makapagtanim ba dito. Tanim na, alam mo yung
maumpisahan mo na yung life mo na mas maaga kasi kasi tumatanda tayo. Binilang ko rin yung taon. Halimbawa, mag-umpisa ko ngayon, ganon. Yun ang plan ko. Kaya mag-aral-aral din tayo ng iba rin skills. Tapos yung pag-manage ng kung anong meron sa atin. Yun lang. Manatili din na dito at least makakita ko na rin ang pamilya ko. Yan. So ako naman naniniwala ako na ano man yung maging desisyon natin sa buhay is papatnubayan tayo ng nasa taas. Hindi niya tayo pababayaan kasi nakaalis nga tayo eh. 'Di ba? Na hindi niya tayo pinabayaan, nakabalik tayo dito, tayong dalawa, Miss Curie, na hindi tayo pinabayaan ng nasa taas. Mm. So kung ano man yung maging choice natin, kagaya ko pinipili kong manatili. Mahirap man kasi danas natin ang hirap ng buhay sa Pilipinas. Alam ko na may ginagamit ang Panginoon na lagi siyang may isinusugo na parang angel sa atin. Nasasagipin tayo kapag andun na tayo sa oras ng kagipitan. So whenever the life is very difficult, alam ko na hindi tayo pababayaan. Mananatili ako dito kasi alam ko na dito rin naman tayo pupunta lahat eh. Lahat ng umalis, lahat ng OFW na umalis, at lahat ng papaalis pa. Lahat tayo ang goal lang is may ayos yung pamilya natin. Naniniwala rin ako na hindi tayo pababayaan ng family natin. Kasi lagi silang nandyan para tulungan tayo at sagipin tayo sa oras na kailangan natin ng tulong. So ayun, para sa lahat ng mga viewers natin, iba-iba man ang kwento ng bawat OFW, iisa lang po ang dahilan kung bakit tayo nag-a-abroad. Ang pagmamahal natin sa pamilya at ang responsibilidad natin. At wag na wag natin kakalimutan kung ano yung dahilan natin, kung bakit nga ba tayo umalis. At lahat naman po tayo ay babalik at babalik dito sa pamilya natin sa Pilipinas. So kung kayo po ay may kaparehong kwento, kagaya po namin, ano po yung magiging choice nyo kung bibigyan kayo ng pagkakataon? Pipiliin mo bang manatili para sa mga nasa Pilipinas na o umalis muli? At para naman sa mga nasa abroad, bumalik na dito sa bansang Pilipinas. Comment nyo naman sa comment section para kami rin matuto sa mga stories nyo. Again, this is Inside 3M Diaries. Real talk. Real stories. Real life, hanggang sa muli. Bye-bye! Bye!